Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. Salamat po sa lahat na nag-subscribe, nag-comment sa ating video at dumadami na ang mga kabibig, mga chismoso with evidence. Naku po, itong ating pag-uusap-usapan. Handa ka na ba? Eto na. Naku, kahit may nakabimbing impeachment trial kay VP Sara, kung ano-ano mga sinasabi nila tungkol kay Bibi Sara, sumigasiga pa ilang mga mata. Lumalaki-laki na ang ilang mga ilong. Nangunguna pa rin sa latest survey si VP Sara na pipiliin pagka-presidente sa 2028. Agoy hoy. Wala na. Nawindang naman yung mga abubot, yung mga tawag doon, mga gingsakupan ni Romualdez. Nako mga kabibig. Yung pinupush pero hindi makapasok Romualdez, nilampaso sa ratings as in we don't know him. Ay, ano yan? Akap? Nako, kung akala ng mga politikong ito na dahil sa akap ay bobotohan sila at maging famous at talagang hindi sila makakalimutan, pasensya na. Kasi ang mga tao, wais na ngayon. Give ng give, take ng take ang mga tao ngayon, pero sa puso nila, alam nila kung sinong bobotuhan at kung sino yung politiko na mangungurakot pag makaupo na. Kaya yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, hanggang ngayon, takot na takot pa rin na posibilidad na matalo sila. Kaya double time, double effort ang ginagawa. Sabihin niya, ako ay para sa Pilipino, alipin ako ng mga Pilipino. Ano ka? Ano ka, lapu-lapu? Ano ka? Bakit ka naging alipin namin? May ginawa ka ba? Or may gagawin ka ba? Nagagawin ka naming alipin? Hoy! Hindi mo kami maelad-elad dong. Ngayon na ka na magsalita na alipin-alipin ka namin. Pero noong ikay nakaupo bilang politiko, ay nako, hindi ka magpasin-pasin sa amin. Isnab-isnab ka dong. So ito kabibigha, isushow ko sa inyo ang latest survey na sisiga-siga pala talaga ang inyong mga mata. Ito na mga kabibig, as in super duper, I'm so happy reading the result of this particular, tingnan niyo. Tingnan niyo. Pre-election preferences for the 2028 presidential elections. Sabi niyo ba, ang aga naman? Maaga? 3 years from now? Maaga pa ba yan? Dapat talaga alam na nila kung sino ang malakas na kakompetisyon. Kaya pala, ginigiit nila na dapat may impeachment na. Simula na ang impeachment. Kasi pag ma-impeach si VP Sara, hindi siya makatakbo sa 2028. Tingnan nyo. VP Sara, from Feb 10 to 18, February 2025. Ay, ang aga. Ito ang question. Kung ngayon ay ang araw ng 2028 election, mga kabibig, kung ngayong ang araw ng 2028 national election, sino sa mga sumusunod na pangalan ang iboboto mo sa pagka-pangulo? Ito yung change of points from September 2024 until now. Sara Duterte nangunguna 29%. Wow! Ganda! Ganda ni Madam Sara. Ganda ni Madam Sara. VP Sara, 29. Tumaas ng 5%. Kahit sa kasagsagan na mga panggigiit nyo kay VP Sara, mga impeachment ni VP Sara, tumaas ng 5%. At madami na siyang gusto maging presidente. Ano na yan? Ang sakit, aray, naku. Di ba? Itong survey na to ay from WRN Research, mga kabibig. Pangalawa, si Raffy Tulfo having 19%, bumaba ng 5% si Raffy Tulfo. Oo, mga kabibig. Baka natauhan na ang mga tao.
Kasi si Rapi Tulfo sa radyo, napakaastig, ang tapang. Oo, palaban. Walang kinatatakutan. Pero ngayong mga senador na siya, parang magaling lang siya sa una, banat ng banat, pero ngayon parang walang binatbat. Meron ba siyang nagawa bilang senador? Kumusta na, Rafi Tulfo? Ba't ang tahimik mo tungkol sa BICAM report? 'Di ba? Ba't ang tahimik mo tungkol sa impeachment trial? 'Di ba? Playing safe ka ba kasi plano mong tumakbo sa 2028 election? Ayaw mong madungisan yung pangalan mo, pero tingnan mo ang resulta. Bumaba ng 5%. Si Rafi Tulfo nakakuha ng 19%. Leni Robredo, mga kabibig, ang katahimikan ni Leni Robredo ay nagpaangat sa kanya. Ang katahimikan at ayaw na maki-asyoso ni Leni Robredo sa politika ay tumaas ng 3%. Baka marami nang nakapansin ba nga, sana si Leni na lang binoto namin presidente. Oh, we don't know. Grace po, 4%, bumaba ng 1%. Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao. Ay, nako. Si Manny Pacquiao tumatakbong senador, delikadong matalo. Si Manny Pacquiao tatakbong president sa 2028, wag na lang. O, bumaba ng 1%. Amy Marcos, ay ewan ko. Bumaba ng 2%. Robin Padilla, bumaba ng 1%. Meron siyang 2%. Martin Romualdez, 1%. Oh. Equals means walang pagbabago. Hala? Walang pagbabago. Noon hanggang ngayon, 1% pa rin. Nako, noon hanggang ngayon, 1% pa rin. Hindi tumaas. Kahit may akap, AX, tupad pa, hindi tumaas. It means ang mga tao walang pakialam. Uy, ang sakit naman yung kabibig. Walang pakialam ang mga tao kay Marchin. Ganon talaga. Risa Hontiveros, 1%, bumaba ng 3%. Hindi pa sigurado, 23%. Wala sa listahan, 3%. Tumaas yung mga hindi pa sigurado ng 5%. Pero even though, tingnan mo, 29 and 23, medyo malayo pa ang agwat, mga kabibig. Tingnan mo ang resulta. Ito, Vice Presidential Elections. Kung sino ang magiging vice ni VP Sara. Uy, si Grace po? Talaga? Manguna si Grace po, pangalawa si Leni Robredo na hindi bumaba ang kanyang percentage. Manny Pacquiao tumaas, o wag na po, wag lang po, wag. Manny Pacquiao, Vice Presidente, my goodness, wag na. Diba? Ruben Padilla, bumaba ng 1%, may 8% siya. Amy Marcos, 7%, bumaba ng 1%. Miguel Zubiri, 3%. Gibo Chodoro, 3%. Martin Romualdez, pati presidente at pagiging vice-presidente. Tingnan nyo ba, kabibig? Sa pagka-presidente, 1%. Pagka-vice-presidente, bumaba ng 2%. Hala, lahat ng higher, mga matataas opisyal, gusto siyang manalo. Pagka-presidente, wala effect. Pagka-vice-presidente, wala pa rin effect. As in, wala. Diba? Ang dami-dami ang kadramahan, wala pa rin, diba? Hindi ba sigurado 33%, tumaas ng 6%? Wala sa listahan ay 6%. So ito yung kabibig. Si Sara pa rin ang gusto ng maraming Pilipino. 5% ang pagtaas. Try to imagine, ang daming mga issue ni VP Sara, pero bakit tumaas ng 5%? Diba? Source ay WR Numero Philippines Public Opinion Monitor. Ito, sample size 1,814 adult Filipinos. Field work dates from Feb 10 to 18, 2025. Margin of error national is plus minus 2%. Yan, mga kabibiga. If you want to know more about WRN Research, hanapin niyo po sila sa kanilang Facebook account na WR_numero, mga kabibiga. Diba? So ano ang iyong komento tungkol dito? Baka yung iba magagalit na. Baka sabihin ng iba na, this is so unfair. Dapat hindi si Sara Duterte. Kasi wala namang nagawa yung Sara Duterte na yan. May 125 million confidential funds versus yung bilyon-bilyon na ibinulsa ng mga congressman.
ni BBM. Oh, 'di ba? Alerky ng mga taong ito. Ito na, ang layo pa ng 2028 nga naman, mas pinagtutuunan ng pansin ang eleksyon kumpara sa asikaso ng problema at bansa, lalo sa mababang sahod at mataas na bilhin. Survey lang po ito at malapit na ang 2028. Itanong natin kay BBM kung ano ang kanyang solusyon sa mga problema na hindi pa rin nasolusyonan, 3 taon na siyang nakaupo. Not convinced, far from reality daw. We don't know. Baka masampal ka nito. Go, sure na yan. Visas at Mindanao, Sara Duterte. Lini lang sa kalam. It's Lini versus Inday 2028 Blockbuster. I don't think so. Mas maganda kung Sara Leni. Sara Presidente, Leni ang Vice Presidente. We don't know. Other people like that. Diba? Kaya nga noong sasaga ng eleksyon, merong Sara Leni tandem, pero hindi talaga hindi umuksena. Bongo is a great choice. He will win if you include him in the survey. Pwede din si Bongo. Sara, Bongo, Sara, Bato. Pwede yung mga kabibig. O, diba? So, wala na. Or Duterte. Tatadigong gusto pang tumakbo. O, paano yan kung ang daughter and father tandem sa 2028? Kabahan na yung mga kurakot this term, di ba? Kabahan na sila. Kaya kailangan talaga lang ma-impeach si VP Sara. Kung hindi, nako, magtago kayo kung saang lupalop kayo, pupuntahan kayo ni VP Sara. Hahanapin ninyo si VP Sara. Hahanapin ninyo. Nako, ewan ko kung may bigay. Nakaka-lurky talaga ng mga taong ito. So, yun na kamibigang ating latest lebak-lebak for the day. Pero sa mga nag-assume na ang impeachment lang ang makapagpawala ni VP Sara dyan sa mga survey na yan, kailangan talagang impeachment kasi malakas si Sara eh. Malakas si Sara, kailangan mawala si Sara sa ating landas. Kailangan siyang ma-impeach. Kaya, eto ang sagot ni Chis Escudero. Para naman himasmasan yung mga taong gusto pa rin ma-impeach si VP Sara. Proposed timeline ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa liderato ng Senado. Ngunit ngayong may nakabindi ng mga petisyon sa Korte Suprema hinggil dito at naman kaya ang posibleng maging hakbang ng Senado sa maaaring maging desisyon ng SC. Alamin sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Paano kung may utos mula sa Korte hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Isa yan sa mga tinanong kahapon kay Senate President. Oo nga, paano kung sabihin ng SC na itigil nyo, TRO, abolish, basura yung impeachment trial na yan, anong gagawin natin? Supreme Court na nagsabi. Then Francis Escudero, naglatag naman ang senador na mga naging halimbawa sa mga nakalipas na impeachment. Nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara. Huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara. Tinuloy pa rin nila. Huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado. Galangin natin, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon niyan. Kinumpirma naman ni Escudero ang tila pulso ng mga senador sa proposed timeline ng impeachment trial. Nagkausap kami, basically ang sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, ang sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, suportado ng mayoriya ng Senado ang timeline ni Chis Escudero. So yung mga nagsasabi na, oy Chis, simulan nyo na, pasensya na. Maraming mga senador na ayaw pang mag-impeachment trial ngayon at suportado nila ang timeline ni Chis. Proposal lamang yun. Wala namang kailangan suporta. Hindi suportahan. Dahil proposal yun. At lahat isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Wala namang problema kay Senate Minority Leader Coco Pimentel kung pangungunahan niya ang pag-draft ng impeachment rules. Sabi ni Pimentel, 5 na lang silang abogado sa Senado ngayon. Kaya wala raw ibang pagpipilian. Pero hihintayin muna raw niya ang official na assignment tungkol dito at pag-uusapan ng kanyang opisina. Nagmuna ang solusyon na yan kay Senate Majority Leader Francis Tolentino noong Biyernes. Ano si Senator Pimentel? Siya, member sa gusto niya. Ano ang gagawin ko na temporary chairman. Hindi ako sa
Pwedeng mag-rate sa politiko. Gawa kayo ng Kaya kung nagpo-volunteer siya na volunteer, isimulan na niya. Kailangan na mag-rate siya. Sabi ni Escudero, nakausap na niya tungkol dito si Pimentel. Hindi na raw mahalaga kung sino ang mangunguna sa pagbalangkas ng rules. Ano man tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan. Ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top na choice ko, tama siya. Daniel Manalastas para sa Pambansang Bakit ngayon si Pimentel ang ingay-ingay niya? Kasi hindi siya tumatakbong senador. Tumatakbo yata siyang mayor. Baka feel ni Tolentino ba? Ni Pimentel na mananalo siyang mayor. So, banat siya ng banat sa mga Duterte. 'Di ba? Pero we don't know. Pwedeng sa panahon ng election matalo siya sa mga ginagawa niya ngayon. 'Di ba? Tahimik lang mga Duterte supporters. Kaya nga ang ingay ngayon ay si Pimentel kasi hindi siya tumatakbong senador at it will not affect him. Kaya ingay ng ingay siya. So yun lang po mga kabibigang ating latest lebak-lebak for the day. Kahit ano pang gawin nyo, si VP Sara pa rin ang gusto ng maraming tao. Diba? Congratulations VP Sara. Kahit tahimik ka lang, ito number 1 kang pipiliin ng maraming Pilipino sa 2028 presidential elections. Yun lang po mga kabibig. Bye everyone. See you next time.